Praise God. Minsan pa po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Excited po ba tayo sa salita po ng Panginoon? At sa oras pong ito, allow me to speak entitled, Seed of Faith. Understanding and applying the biblical principles of seed faith. I believe ang bawat isa po sa atin, nag-e-expect po tayo na may gagawin ang Panginoon sa taong 2024, ito pong taong ito. At ang gagawin ng Panginoon, mas hihigitan niya ang ginawa niya sa 2023, mas hihigitan niya itong taong 2024. Subalit, habang ito po ay ating ine-expect, habang ito po ay ating inaasahan, mas maganda po na maunawaan po natin yung kahalagahan, yung pong biblical principles of seed of faith. Na kung saan minsan naririnig po natin ito, subalit lagi po nating tatandaan, what you want to harvest must first be planted. What you want to harvest must first be planted. Kung ano ang gusto mong anihin, kailangan mo munang itanim. Kaya meron nga pong kasabihan, kung anong itinanim mo, yun ang ahaniin mo. Kung hindi ka nagtanim, wala kang expect na aanihin. Ibig sabihin, nakadepende ang ating harvest sa ating itinanim. Kapag ka ikaw ay nagtanim ng marami, marami ang harvestin mo. Parang magsasaka po. Gusto po nila maraming harvest, kaya ekta-ektarya ang kanila pong itinatanim. Napakahalaga, ito pong ating pong pagtatanim. Makikita po natin ang taong 2024, hindi po tayo nakabase sa alachamba. Mahirap po yung alachamba. Yung bang, kumusta? Anong mangyayari sa'yo sa taong 2024? Bahala na. Bahala na si Batman. Hindi po ganon. Yung pong mga bagay na ito, lalo na yung mga superstitious belief, sad to say, can I say this with love? Ito po yung ang kanila pong future, ang kanilang ninanais sa taong 2024 ay nakabasay sa sasabihin ng tao, sa sasabihin ng anuman babasahin sa kanyang future. Hindi po. Alachamba po yun. Walang katiyakan. Isa lamang po ang tiyak. Kapag ka ang ating pong buhay, lahat ng area ng ating buhay ay inilagak natin sa ating Panginoon, nanampalataya tayo sa Kanya, humakbang po tayo sa ating pananampalataya, sumunod po tayo sa Kanya, tiyak, may katiyakan ang 2024 mo ay punong-puno ng pagpapala at pabor ng Diyos. Sapagkat ang Diyos lang po, sa Kanya po ang may katiyakan. Mga bagay na may katiyakan. Tayo po ay one of our favorite verse, yung iba ay pong Jeremiah 29 verse 11. Pero tandaan po natin, kailangan makita po natin yung for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope in a good future. Pero may pasubali doon sa verse 12, 13, and 14. Kunin niyo po ito. The deep things of God and the great things that God has prepared for 2024 and in our future will not be experienced by those who do not seek God deeply, diligently, and wholeheartedly. Deeply, diligently, and wholeheartedly. Kaya nga po sa atin, tinuruan po tayo ng Panginoon sa pagsisimula ng taon, nilaunch po natin ang ating pong 21-day prayer breakthrough at ang ating Vision Joshua 1:8. Sa iba po talagang fasting, prayer and fasting, 3 days. Bakit? Ito po ay pagpapakita sa Diyos na Panginoon, sa aming pagsisimula ng taon, hinahanap ka po namin. Sa pagsisimula po namin ng taon, nagtitiwala kami sa iyo sapagkat sa amin, hindi namin alam kung anong mangyayari bukas. Pero sa iyo, alam mo kung anong mangyayari. Kaya naman po, napakainam na makita po natin ito. Ito pong Jeremiah chapter 29 verse 11 to 14, may brief exposition po siya. For us, ma-experience yung good, wonderful things na pinipray ng Panginoon po sa atin, something to see, yung pong verse 12, ang sabi doon, we need to pray. Seek God wholeheartedly. Kapag ka tayo po'y nanalangin, when you pray, I will listen. If you look for me, ano po? For me, half-heartedly, wholeheartedly. Ano pong sabing ganoon? Ano pong promise ng Panginoon? Magagawa niya na basagin ang sumpa ng kahirapan, wasakin ang gapos, ang bandage sa iyong buhay. Mararanasan at patuloy, ire-restore niya ang ating buhay at mararanasan natin ang supernatural breakthroughs and restoration. Once na, if you pray and seek God wholeheartedly.
Mga magulang ko po at mga kapatid, napakasarap na kung saan, ito pong Jeremiah 29 verse 11, huwag po nating tapusin sa verse 11 lang. Isunod po natin ang verse 12, verse 13, and verse 14. At kapag ka nangyari po yon, makikita po natin yung pong gagawin ng Panginoon sa ating pong buhay. What you want to harvest must first be planted. Dito po sa ating pong scripture, Galatians chapter 6 verse 7 and Matthew chapter 17 verse 20. Galatians chapter 6 verse 7 says, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Ang sabi po ni Apostle Paul, you will always harvest what you plant. Kaya ito po, kung anong itinanim mo, yun talaga ang aanihin mo. At dito po sa Matthew chapter 17 verse 20 says, you don't have enough faith. Jesus told them, I tell you the truth, if you had faith even as small as a mustard seed, you could say to this mountain, move from here to there, and it would move. Nothing would be impossible. Quick context po, quick, nais ko pong i-share po sa inyo about Galatians chapter 6 verse 7. Yung Galatians chapter 6 verse 7 is to be watchful. Dapat tayo po yung maging maingat. Maging watchful po tayo. Because watchful on what you saw and where you saw. Where you saw. If a person sows in the flesh, ito po yung context niya eh. If a person sows in the flesh, he will reap decay and death. If he sows or plants in the Spirit, he will reap an everlasting life. Kaya, it's your choice. Magpa-plant ka ba in the flesh? You will reap a death. O magpa-plant ka in the Spirit, you will reap everlasting life. Ito po ang context po niya. At makikita po natin sa Matthew chapter 17 verse 20 naman, ang context po niya, ang disciples po ay dinala po sa kanila yung pong evil spirit, yung bata na may inaalihan ng masamang espiritu, at hindi mapalayas ng mga alagad. Kaya nga sinabi ni Jesus, ano ba kayo? Lahing walang pananampalataya. Kaya kinote niya po ito na ang sabi niya, kung meron po tayong pananampalataya, sinlaki lang ng butil ng mustasa. Masasabi mo sa bundok na ito, lumipat doon, siya'y lilipat. Walang bagay na hindi mapangyayari para praising. Walang mahirap, walang imposible. The Lord Jesus used the mustard seed as an illustration. Ginamit na ilustrasyon ni Jesus yung mustard seed. Ang mustard seed po ay napakaliit talaga. Kung titignan mo, talagang kung ito po'y mahulog, ang hirap hanapin. Kasi maliit po siya eh. Pero, in illustration po ito, a mountain-moving faith that believers of Christ can develop. A mustard seed, a mountain-moving faith na bawat isa na dapat po nating ma-develop. Ang sabing gano'n, magkaroon lang kayo ng pananampalataya. Gaano kalaki? Sinlaki lang ng butil ng mustasa. Figurative, hindi po siya literal, figurative. Kung meron kang problema, mountains of problem, kung meron kang nasa in bondage ang iyong family, ang iyong personal life, sinlaki lang butil ng mustasa. Sabihin mo sa bundok na ito, lumipat doon at lilipat. Walang bagay na hindi mapangyayari. Wawasakin ng Diyos anumang sumpa sa ating buhay. Wawasakin ng Diyos anumang mga bagay na in-inject ng kaaway. Kaya kailangan po ng ating pananampalataya. Ngayon po, makikita po natin yung principle of sowing and reaping. Una, the principle of sowing and reaping exempts no one. Yung principle of sowing and reaping exempts no one. Ito po universal principle na inordain ng Diyos. Kaya ang sabi niya, don't be misled. Don't be deceived. Ito po ay makikita po natin na prinsipyo mismo ng Biblia. Yung iba, hindi ko na alam. Kahit na anong mangyari, ayaw po ng responsibility. Gustong umani, ayaw magtanim. Wala pong ganoon. Kahit sa mundo, hindi ka aani kung wala kang itatanim. Kaya napakahalaga, this principle of sowing and reaping exempts no one. Another,
The principle of sowing and reaping enforces the sense of fairness and justice of God. Ano pong sabi? Don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Walang isa man po ang patuloy na pwedeng nasisisi ng Diyos. Lord, unfair ka. Lord, hindi ka fair. Kasi bakit siya biniless mo? Bakit ako hindi mo ko biniless? Bakit yung 2023 niya talagang tremendously uncommon favors, divine overflow? Bakit ako, yung nalalaglag sa overflow, yun lang nasasalo ko? Ang hirap po na, no? Yung bang ikaw lang sumasali siya, nalalaglag sa overflow? Bakit ganon? Ang tanong, ano ba yung ginawa niya? Gaano yung tanim niya ng pananampalataya? Kaya siya umani ng masagana. Kaya, ang Diyos po'y fair po siya. Ang Diyos ay fair po siya, kaya nga, you cannot mock the justice of God. Madalas pong sabihin po ng ating beloved Bishop Brother Eddie, nobody can manipulate God. Hindi mo pwedeng diktahan ng Diyos. Hindi mo siya pwedeng diktahan. Kaya ang Diyos po ay patuloy na nalulugod at natutuwa sa tuwing ang bawat isa po sa atin ay patuloy na nagtatanim ng merong pananampalataya. Another, the principle of sowing and reaping impacts everyone. Ang sabing ganon, don't be misled. You cannot mock the justice of God. You will always harvest what you plant. Tandaan po natin, anumang itinanim sa buhay, may kaakibat na ani. Kapag nagtanim po tayo ng binhi ng katamaran, aani ka ng kahirapan. Kapag nagtanim po tayo ng binhi ng kasipagan, aani po tayo ng katagumpayan. Life is just like an echo. What you throw at life will bounce back to you. Kaya nga madalas, kailangan ngayon pa lang nagtatanim ka. Alam niyo po, napakasarap sa buhay po natin, lalo na po, yung mga auntie po natin o mga tito po natin na yung iba hindi na nakapag-asawa, dahil nung sila po ay bata-bata pa, talagang nagtatanim sila sa kanyang mga pamangkin, nagsusuport. Alam niyo po, kahit tumanda sila, hanggang ngayon sinusuportahan pa rin siya. Bakit? Kasi nagtanim siya may ginawa siya sa kanyang mga pamangkin. Pero kung yung auntie na yon o yung tito na yon, nandyan pa lang yung pamangkin, nandito na naman kayo? Anong ginagawa niyo dito? Hihingi na naman kayo ng pera. Sa palagay mo, kapag siya ay nagtumanda, lalo na hindi nakapag-asawa, baka hindi rin po siya tulungan, pabayaan po siya. Ganun po Pero po sa Diyos, tandaan po natin, kung yun po sa tao, kung anong ginawa mo sa Kanya, patuloy na ibibigay sa iyo, how much more kapag ginawa mo sa Diyos, ano po ang balik sa iyo? Kapag ito'y ginawa mo para sa Diyos, para sa kapurihan ng Diyos. Kaya napakainam na makita po natin ito. Sa ating pong message, Seed of Faith, may dalawang word po tayong very powerful na makikita. First, the word seed. Second, the word faith. Ito pong dalawang ito ay very powerful. Tandaan po natin, everything in life begins with a seed. Ano pong sabi ng Genesis chapter 8 verse 22? As long as the earth endures, seed time and harvest, cold and heat, summer and winter, day and night will never cease. Ano po? One of the definition of a seed is that it is the beginning of a thing. Ang seed po, it is the beginning of a thing. Like example, seed idea. Dito po nagsimula. Yung mga invention, kaya nagkaroon ng ilaw, may seed idea. Paano kaya na magliliwanag ang kwarto? Seed idea. Doon nagsimula at nagkaroon ng liwanag, ng ilaw, na-invento ang ilaw. And so on and so forth. Ito po yung seed. Yung faith naman, faith according to the Bible is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Hebrews chapter 11 verse 1. Ang bawat isa po sa atin, kailangan meron po tayong pananampalataya. Kaya pagsamahin mo, seed of faith. Pwede kang magtanim ng walang faith. Yung bang magtatanim ka, tutubo kaya? Magtatanim ka, baka malugi lang ako. No. Kaya nga sa pagtatanim mo, may kaakibat na pananampalataya.
Magtatanim ako sa iyo, O Diyos. Ito po yung aking itatanim. Ikaw po ang magpapala, nananampalataya po ako sa iyo. Walang imposible sa iyo. Kailangan po yung ating pong prayer, medyo baguhin po natin ng konti. Bakit po? Yung iba, nagpe-pray, Lord, sakto lang po. Lord, sakto lang po kaming makakain 3 beses isang araw. Mahirap pong manalangin ng sakto. Hindi po kasalanan na ang prayer natin ay katulad ng prayer ni Jabez. Anong prayer ni Jabez? Lord, anong pong sabi niya? Enlarge my territory. Lord, bless me indeed and enlarge my territory. Let your hand be with me and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Sinabi ba ng Diyos, ano ba naman itong taong ito, humihingi siya ng pagpapalawa? Mukhang, bakit pagpapalawa? Hindi ganun eh. Ang sabi ganun, and God granted his request. Tila bagang ang panalangin po ang prayer po ni Jabez, tila bagang, Lord, ayoko pong maging burden sa aking pamilya. Gusto ko pong maging blessing ako. Ayaw ko po na ako lang laging tinutulungan. Gusto ko ako na po yung tumutulong. Yung bang makita ng pamilya mo, nasa malayo ka pa lang, papunta ka pa lang, ayun na naman. Hihingi na naman ng tulong yan. Wala na naman silang bigas. Ang hirap po noon. Bagkus, kapag makikita ka ng yung pamilya malayo pa lang, ayan na, may dala po siyang blessing. Maghanda-handa na kayo. Yun po yung prayer ni Jabez. Pakisabi sa iyong katabi, ipanalangin mo, enlarge ng Diyos ang iyong territory. Pagpalain ka pa ng gusto. Para ano? Para maging pagpapala po tayo sa iba. Mga magulang ko po't mga kapatid, hindi makikita na buhay ang Diyos mo kung ikaw ay naghihikahos. I'm not a prosperity pastor, pero tandaan po natin, pangako ng Panginoon, kapag naging tapat ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya, tiyak, pagpapalain ka niya. Amen po ba? Pagpapalain ka niya. Kaya nga, napakainam na makita po natin ito. I believe, ito pong year 2024 na isinilid sa puso po ng ating minamahal na Pastor Alex din po, this year, 2024, magmamanifest po ito. Maghanda-handa po tayo. Hallelujah! Unusual revival. Divine increase. Increase in every area, aspect ng ating buhay. Miraculous favors. Yung bang imposibleng makakuha ng passport in America, pero because of miraculous favors, bihira, imposible na makapasa ka, hindi ka nag-review. Pero because of miraculous favor, nagtiwala ka sa Panginoon, mangyari. And supernatural breakthroughs. Sabi ko, wow. Kaya maghanda-handa po tayo. Ngayon po, makikita po natin, kunin niyo po ito, the key principles and thoughts about seed faith. Gusto ko lang pong iwan po sa inyo po ito. Number 1, sow your seeds. The potential of a seed will not be released unless it is planted and utilized. Sow your seeds. Makikita po natin, napakainam na yung pong binhi, every seed, may potential po yan na talagang tumubo. At hindi lang tutubo, kundi mamumunga lang. Sino po sa inyo na hindi mo, like example, kumakain ka lang ng papaya, yung pong buto na sinabog mo lang, sinabog mo lang sa iyong bakuran. Nakikita mo, ilang buwan, ilang taon. Ba, may papaya na ako. Namumunga na. At the same time, napapakinabangan mo na. Kaya nga po, kailangan mong iso. Hindi mo makikita yung potential niya kung hindi mo itatanim. Hindi mo makikita kung paano ka pagpapalain ng Diyos kung hindi ka magtatanim sa Panginoon. Magtatanim sa Kanyang kaharian. Magtatanim sa ganyang gawain. Magtatanim sa mga projects. Paano mo makikita? Kailangan sow your seeds. Ito pong dalawang ideas po na makikita po natin. Una, recognize the power and potential of a seed. Ang seed po ay meron pong potential. Kunin niyo po ito. Today's dream is tomorrow's reality. Today's dream is tomorrow's reality. God is putting dreams in your heart. We simply ignore them many times. We should nurture them. We need to do something about them.
Ako po personally, hindi ko po namalayan. Yung po palang pangarapin ng Diyos sa akin, maging pastor po ako. Bakit? Nag-aaral pa lang po ako. Dahil ako po'y maniwala po kay hindi, mahiyaing tao po ako. Kapag meron pong bisita po sa aming bahay, hindi po ako lalabas ng bahay hanggat hindi po nakakaalis ang bisita. Pero dahil kami po'y nag-church, umaaten, may mga dami nagsasabi, magpapastor ka, may calling ka, and so on, so on. Hindi ko inalintalan, nire-reject ko yun. Yung pala, doon pa lang, may dreams, may vision ng Panginoon sa aking buhay. Pero ini-ignore ko. Kaya nga na Manor Hotel ako, kasi tinatakbuhan ko yung calling ko eh. Kaya nga ako'y lumayo at nagtrabaho para takbuhan ang calling ko eh. May pangarap pa ng Diyos sa akin. Tinatakbuhan ko. Mga magulang ko po't mga kapatid, sa bawat isa po sa atin, may pangarap ang Diyos sa iyo. Baka hindi mo lang alam, ini-ignore mo. Maaring may pangarap ang Diyos na hindi ka lang mananatili sa ganyang status. Be-bless ka ng Panginoon. Le-level up ka ng Panginoon. Lahat ng area at aspeto ng buhay mo. Maaring may pangarap ang Panginoon na ikaw ay magli-lead sa iyong family. Don't ignore. Kailangan po, tignan po natin ito. Anong sabi po ni David Yonggi-cho? Dreams and visions are the language of the Holy Spirit. Dreams and vision are the language of the Holy Spirit. Kaya kapag sensitive ka sa dreams, sa vision, katulad po ng ating Project Cornerstone, ito po'y vision, pangitain na ipinanganak sa puso ng ating minamahal na Bishop Brother Eddie, naging sensitive ka, tila bagang yung Holy Spirit, sensitive ka sa leading ng Holy Spirit. Kaya sinabi ko po sa ating church sa Jal, Mexico, sabi ko, ito yung leading ng Panginoon. Lahat tayo binibigyan ng pagkakataon. Huwag mong hayaan na malampasan ka. Sino po dito yung gusto po niya malampasan po siya ng pagpapala? Ayaw po natin. Ayaw po natin malampasan. Gusto po natin talagang tayo po kasama sa blessing. At hindi lang tayo, pati ang ating family. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos sa buhay. Pangalawa, recognize the importance of doing something with your seeds. Bawat isa po sa atin, meron pong potential na meron pong seed. Subalit ang tanong, anong ginagawa mo sa pinagtiwalang seeds ng Panginoon sa iyo? Maaring level up mo, yung kanina, yung testimony po natin, no? Nag-umpisa lang po na nangupahan, nag-rent. Pinahiram lang po siya ng ref. Di po ba? Doon nagsimula ang maliit. Pero nung sabi niya, naging tapat. Ang prayer niya lang, Lord, 5,000 a week lang ang kita ko. Kaya nagtatize po siya faithfully 500 a week. 2,000 a month. Huwag niyo na pong tanungin kung magkano ang tithe niya ngayon. Di ba? Ang point doon, pinakita. Ilang bahay na, ilang lupa na, sasakyan, branches, ang nabuksan. Saan nagsimula? Saan po nagsimula? Sa napakaliit na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Naging faithful po siya, humakbang sa pananampalataya. Minultiply ng Panginoon! Sinasabi ng Diyos sa bawat isa po sa atin, maging kayo po na sumusubaybay ng Facebook Live na ito, magsimula ka sa binhi na ibinigay ng Diyos sa iyo. Be faithful. Humakbang ka sa pananampalataya, sumunod ka lang. Minsan hindi mo maintindihan. Pero along the way, kapag ka pinaunawa na sa iyo ng Panginoon, sasabihin mo sa sarili mo, bakit ito lang ang itinanim ko? Sana parang nagtanim ako ng marami. Nang sa ganun, marami ang aking harvest. Magsisisi ka pa? Nandiyan po ba kayo? Kaya, alam niyo po, napakasarap magtanim sa Panginoon eh. Kasi tiyak eh. Tiyak walang lugi. Hindi nagbabankrupt. Wala. Higit pa po sa ating pong inaasahan. Napakasarap. Kaya napakainam na makita po natin to. Ang sabi ng 2 Corinthians chapter 9 verse 10, now may he who supplies seed to the sower and bread for food supply and multiply the seed you have sown and increase the fruits of your righteousness. Actually, pati po yung seed na meron tayo, nanggaling din sa Diyos eh. Wala naman po tayong pagmamayari eh. Kaya nga, yung seed na pinagtiwala ng Diyos sa iyo, gusto mo bang mag-increase, mag-multiply, lumago, mamunga pa? Kailangan, gamitin mo yan. Gamitin mo para sa Panginoon.
hindi para lang sa personal interest o para lang sa sarili mo. Para sa Panginoon, gamitin mo yan. Kahit maganda ang potential ng isang binhi, you will not benefit from its potential unless it is planted. Totoo po. Kahit maganda po ang binhi, hindi ka magbe-benefit kapag hindi mo itinanim. Nandiyan po ba kayo? Gusto nyo po ba ng hindi lamang 60-fold, kundi 100-fold na harvest? Itanim po natin sa Panginoon ang pinakamainam, pinaka-the best para po sa Panginoon. Hallelujah! Ang Diyos po ay patuloy na napakahalaga na nakikita po niya na tayo po ay nagtatanim. Every year, pagsisimula po ng taon, meron po tayong mga goals. Di po ba? Kaya doon nagsisimula lahat goals. Ano po yung goals natin sa taong yon? Kaya lang yung iba, nananatiling goals, tapos ang taon, walang nangyari. Walang nangyari. Magsaset na naman ng goals. Pero makikita mo, matatapos na naman ang taon, wala pa rin nangyari. Ano pong kulang? Tandaan po natin, be goal-oriented tayo. Dapat kapag meron po tayong goal, sa biyaya at habag ng Diyos, Lord, ito po yung goal namin. Kung ikaw ay businessman, Lord, ang goal po namin sa business pong ito po yung patuloy na papasok na income for your glory. Nang sa ganun, mas marami pa po akong maibigay sa iyo, Panginoon. Kaya meron po tayong goal. Kunin niyo po ito. Sabi nga po ng ating minamahal Pastor Alex, no clear and significant what? No clear and significant do. No clear and significant why. No clear and compelling try. No clear and specific how. No clear and determined go. No clear and specific when. No clear and confirmed done. Visions without actions are just illusions. Nananaginip ka lang ng gising. Nag-i-illusion ka lang. Goal ka lang ng goal, wala kang ginagawa. Diba? Parang iba, very basic. Health goals. Ha? Goal ko ngayon, medyo magbabawas na ako ng pagkain. Ha? Kasi goal ko, medyo bumawas ang aking timbang. Ha? 1 week, sasabihin, at kain na tayo. Masarap ang niluto ko. Hindi, bawas ako ng timbang eh. 1 week lang yon. Sino? Pagkatapos ng 1 week, kala ko diet ka. Hindi. Hindi ko makontrol. Nandiyan po ba kayo? Kaya nga, visions without actions are just illusions. May pangarapin po tayo. May isinilid na vision ng Diyos sa puso ng ating minamahal na Bishop Brother Eddie. Our project cornerstone. Subalit kung wala po tayong gagawin, nag-i-illusion lang po tayo. Ako po'y naniniwala ang bawat isa po sa atin, maging kayo po na sumusubaybay ng Facebook Live na ito, na hindi papayag na ang pangitaing isinilid ng Diyos sa puso ng ating spiritual leader ay hindi mapangyayari sa pamamagitan ng ating tulong-tulong na gagawin for the glory of God. Yung seed po na meron po tayo na ibinigay po ng Panginoon, gawin po natin. We need to learn how to turn our desires into God-honoring goals with action plans. Kasi ang goals mo naman to honor God. That's it. Kapag ang goal po natin para parangalan ng Diyos at inaksyonan po natin, hindi ba i-bless ng Panginoon? I-bless niya. Tandaan po natin, goals are hard, Netflix is easy. Goals are hard, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, they are easy. Makikita po natin because the world's value systems are not designed to make you successful. They are designed to make you consumerist. Kaya nga, kapag hindi mo dinisiplina ang sarili mo, hindi mo namamalayan, wala ka na palang nagawa sa gawaing bahay. Darating ang asawa mo, wala pang pagkain. Bakit? Kasi, sa kaka-Facebook mo, bato-bato sa langit at tamaan, ikaw na ngayon. Diba? Gusto mong mapanood lahat ng movie, rewind, fast forward. Natatawa po kayo. Ha? Marami. I believe goals are hard, yes, but they are very rewarding.
Mahirap, pero makikita mo, iririp mo yung reward ng mga goals na sinet mo at sinamahan ka ng Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya. Kailangan po, ito po yung ating pong nais na goal. Wala naman po siguro na nag-set ng goal. Ang goal ko ay lahat ng movie matapos ko. Ha? Yes, okay lang po, but very selective ka. Diba? Okay lang na gumamit ka ng social media, but limited. Kontrolin mo. Hindi sila yung magkocontrol sa iyo, kundi ikaw ang magkocontrol sa kanila. Your faith declaration are part of the powerful seeds of faith you must sow. Number 2, first, sow your seeds. The potential of a seed will not be released unless it is planted and utilized. Number 2, sow good seeds. Hindi ka lang magsosow ng seed, kundi good seeds. Sow good seeds, not just any other kind of seeds. Huwag lang basta na magtanim ka, kundi magtanim ka ng mainam. Ang sabi nga po ng kasabihan, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko, di man lang nakatayo, di man lang makaupo. By the way, totoo po yun. Sapagkat ako po mismo, nung ako po'y kabataan, na-experience ko po na nasa bukid. Sabi ko, maghapon, mahirap. Pero makikita po natin, kapag ka nagtanim po tayo ng mainam na pagtatanim, ang sarap po yung harvest. Ang sarap umani na alam mo, tiyak na ang Diyos ang magbibigay ng harvest sa iyo. Amen po ba? Amen. Praise God. Ano po yung context ng ating pong teksto kanina sa Galatians chapter 6? Dito po, Paul is dealing something among the Galatian Christians. Because they started in the Spirit and now they are ending in the flesh. Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, ito pong principle of sowing and reaping. They started in the Spirit by they ending in the flesh. Kaya nga, if you sow in the Spirit, you will harvest eternal life. If you sow in the flesh, you will harvest death. Ibig sabihin, kung anong itinanim mo, yun ang aanihin mo. Our sowing is either in the Spirit or the flesh. Ito po yung challenge for spiritual growth. For us, na tayo po'y lumago, at ito pong 2024 ay maging mabunga po sa atin, kailangan po, sa ating pong pagtatanim, makikita po natin, we need to plant in the Spirit. Kailangan. Laging una ang Diyos. Laging ang una ang Diyos. Sa lahat ng ating ginagawa, sa ating desisyon, una ang Diyos. Kapag ka una ang Diyos, ako po'y naniniwala, hindi ka mahuhuli sa mga gagawin ng Panginoon sa iyong buhay. Kasi inuuna mo siya. Hallelujah. Number 2, good seeds come from God. Ang good seeds po, ang Diyos lamang po ang makapagbibigay ng good seeds. Ito po'y galing sa Diyos. Ito pong good seeds nito. Ano pong sabi? James chapter 1 verse 17. Whatever is good and perfect is a gift coming down to us from God our Father, who created all the lights in the heavens. He never changes or casts a shifting shadow. Kailangan po, makikita po natin, pabulaanan po natin yung pong belief na Buddha na do unto others what you want others to unto you. Do not do unto others what you do not want others do unto you. They claiming na ito'y nanggaling kay Buddha. Yung mga belief po nila. Sad to say, can I say this with love? Hindi ito nag-originate po sa kanila. Bakit? Ito po'y nag-originate saan? Sa salita ng Diyos. Tignan natin. Matthew chapter 7 verse 12. Anong sabi ng Matthew chapter 7 verse 12? Do to others whatever you would like them to do to you. This is the essence of all that is taught in the law and the prophets. Ibig sabihin, ito po'y galing sa salita ng Diyos. Kaya lang, minsan po, napupulyot na. Kailangan yung iba, minsan yung iba, kiniklaim na nanggaling sa kanila. Hindi, nanggaling ito sa salita ng Diyos. Kunin niyo po ito. Sow a thought, reap an act. Sow an act, reap a habit. Sow a habit,
reap a character. Sow a character, reap a destiny. Ibig sabihin, kung ano ang iyong itinatanim, yon ang aanihin mo. Ang tanong, gusto mo bang umani ng siksik, liglig at umaapaw sa taong ito? Magtanim ka ng pinakamainam para sa Panginoon. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Makikita po natin, ito pong principle of sowing and reaping works both ways. God's justice system, God's justice system cannot be mocked. What you sow, good or bad, you will reap it. Pressed down, shaken together, running over, siksik, liglig at umaapaw. Kapag ka ikaw ay nagtanim ng forgiveness, love, kindness, honesty, meekness, respect, and good deeds, you will reap what you sow. Kapag ka nagtanim ka ng mabubuting binhi, aani ka rin ng mabuti. Pero kapag nagtanim ka ng bad seeds, nagtanim ka ng gossip, defamation, paninirang puri, aani ka rin ng chismis at paninirang puri, siksik, liglig at umaapaw. Kasi yung mabubuting bagay na itinanim mo, aani ka, siksik, liglig at umaapaw. Yung masamang bagay, anong pinagkaiba yan? Nagtanim ka rin eh. Kaya lang, masama nga lang, ayaw mo yon, kaya lang iyon ang tinanim mo, siksik, liglig at umaapaw. Mga magulang ko po at mga kapatid, napakainam na kailangan itanim po natin yung mainam at mabuti para sa Panginoon. Anong sabi ng Hosea chapter 8 verse 7? They have planted the wind and will harvest the whirlwind. Ang magtanim ng hangin, aanin ang buhawi. We need to check the seeds that we sow. Sow good seeds, not bad seeds and wrong seeds. Huwag po tayong manghinawang magtanim ng mabuti. Ilan po kaya sa atin ngayon na dahil hindi tayo nagsawang magtanim ng kabutihan at hindi tayo nagsawang nananalangin sa ating pamilya, sa ating asawa, may bahay, mga anak, umani po tayo nakasama natin sila ngayon. Maaari sasabihin, hindi kasi lagi sinasaktan ng puso ko eh. Lagi akong sinasaktan, di saktan ko rin siya. Ganun kasi sa mundo eh. Kung anong ginawa sa'yo, sinaktan ka, di saktan mo, balikan mo, gantihan mo. No. Kasi alam mo, ikaw ay nasa Panginoon, naunawaan mo ng salita ng Diyos, kahit ikaw ay ginagawa ng masama, kahit ikaw ay sinasaktan ng damdamin mo, pinapalitan mo pa rin ng mabubuting bagay, ibinabalik mo sa Kanya. Nagtatanim ka pa rin ng kabutihan. Hindi ka nagsasawa. Ilan po kaya yung lumabot yung puso? Dahil naroon po yung pong patuloy na ginagawa po nila para po sa Panginoon. Another, God's words are the most powerful seeds we can sow. Ang salita ng Diyos, ito po'y makapangyarihan na ating pong itinatanim. Tandaan po natin, when you have a need, sow a seed. Kapag doon may pangangailangan po tayo, doon po tayo mas lalong magtanim. Huwag lang po tayong don't just be a getter, but be a giver. Yung bang gusto mo, ako, bigyan ako ng ganito, bless mo po ako, Panginoon. Pero nung nagkaroon ng hamon, na nangangailangan ng hamon, na meron tayong church project, this time around, tinitignan ng Panginoon, ito bang anak kong ito, get lang ng get sa akin, o willing din siya sa kanyang puso kung anumang meron siya, nais niya ring ibigay para sa akin. Don't be a getter, be a giver. At kapag tayo po ay nagbigay para sa Panginoon, I believe, ang Diyos po ay patuloy na magpapala po sa atin. Applying the biblical principle of seed faith in our finances po. Sa area ng ating pinansyal, napakainam na uunahin po natin ang ating Diyos na buhay. Nung ako po'y kabataan pa, wala pa po akong trabaho, nag-aaral pa po ako. Every time na inuutusan po tayo kapag bata, minsan hindi ka naman umihingi, binibigyan ka. Lahat ng mga ibinibigay sa akin, minsan piso, 2 piso, mula doon iniipon ko kung anong ibibigay ko. Kapag ka Sunday na, minsan magta-tithes ako 5 pesos. Bakit?
yun kasi yung aking ibinigay ng Panginoon sa akin. Yun yung aking binhi na ibinigay ng Panginoon. Lord, I want to honor you sa larangang ito. Sapagkat ang Diyos, inahanapan po tayo, hindi gaano kalaki. Malaki nga ang binibigay mo, pero hindi tao sa puso mo. Wala kang kagalakan. Inahanap ang Diyos ang ating pagsunod at ang ating pagtitiwala at pananampalataya sa Kanya. Na kahit hindi mo alam ano bang mangyayari kapag ibinigay ko ito. Kaya nga, seed of faith, binhi ng pananampalataya. Hindi pwedeng seed lang nang walang faith. Kasi mag-aalala ka. Kasi likas sa atin kapag nawalan ka, likas sa atin isipin mo, paano na kaya? Paano kayo daragdag ito? Likas po sa atin yun eh. Pero kapag nagbigay ka, ito'y may pananampalataya ka, ipinagtiwala mo sa Panginoon, Lord, ibibigay ko po ito sa iyo. Sa iyo po ako nagtitiwala. Ikaw magpapala ng aking finances, ng aking buhay, ng aking pong kabuhayan. Napakainam na makita po natin ito pong bagay pong ito. Naantig po ang puso po ng Diyos kapag nakikita niya na hindi lamang po tayo na ibinibigay po natin yung ating pong tithes, bagkus nagiging kabahagi rin po tayo na tumutulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ang naging champion po sa ating pong eye care ministry, kaya doon po na-establish yung eye care ministry. Champion po ang ating minamahal na Ate Dory na ngayon po nasa langit na. A woman of compassion. Kaya nabuo ang eye care ministry dahil ang church hindi lang para, yes, totoo, nagtatize po tayo, nagiging kabahagi po tayo sa ating mga church project, pero may mga tao ding nangangailangan. Kaya ito po ang puso ng ating minamahal na Ate Dory na nasa langit na. Kaya naman po tayo as a church family, hindi natin nakakaligtaan, magkaroon po tayo ng eye care. Kasi nahihipo ang puso ng Panginoon. Napapagpala po ang Panginoon sa lahat ng ating pong ginagawa. I believe, madalas po nating marinig at maituro, even sa larangan po ng tithes and offering, ito pong Malakay 3:10. Malakay 3:10. Na makikita po natin, ito po ay talagang ginagawa na dapat pong gawin. Ano pong sabi? Basahin ko lamang po mabilisan. Malakay chapter 3, verse 8 hanggang 12. Should people cheat God? Yet you have cheated me. But you ask, what do you mean? When did we ever cheat you? You have cheated me of the tithes and offerings due to me. You are under curse. For your whole nation has been cheating me. Bring all the tithes into the storehouse, so there will be enough food in my temple. If you do, says the Lord of heaven's armies, ano po kapag ginawa po? I will open the windows of heaven for you. I will pour out a blessing so great you won't have enough room to take in it. Try it. Put me to the test. Your crops will be abundant, for I will guard them from insects and disease. Your grapes will not fall from the vine before they are ripe, says the Lord of heaven armies. Then all nations will call you blessed, for your land will be such a delight, says the Lord of heaven's armies. Makikita po natin kapag tayo po ay humakbang sa pananampalataya, because tithing is not the issue. Hindi po siya money issue. Issue po siya ng ating pagsunod, ng ating pananampalataya po sa Diyos, at issue po siya kung hanggang saan mo pinagtitiwalaan ng Diyos, lalo higit sa area ng iyong finances. Huwag po nating lilimitahan ng Panginoon. Ano pong pangako kapag ginawa ito? Ang sabing ganon, God will open the windows of heaven. You will experience open heaven. Ano pa po? God promised to pour out His blessings upon you that will be more than enough. Hindi siya enough, kundi more than enough. Ano ba po? You will have an abundant harvest. Hindi minimal harvest, but abundant harvest. Ano pa po? You will be called blessed by others because God's blessings and favor upon your life will be so obvious and evident. Actually, yung pong balik ng Diyos, kung titignan po, napakarami eh. Binasa po natin, 4 eh. Yung pinapagawa niya sa atin, 1 lang eh. Nandiyan po ba kayo? Hindi niya lang dinoble, time is 4. Dito po, ang Diyos po, kasalanan po, nasubukin ng Diyos eh. Pero this time around, ang Diyos po ay nagpapasubok. Bakit? Maari po,
Ang Diyos, alam po niya na isa po sa pinakamahirap na area na pagtiwalaan ng Diyos ay sa area ng financial. Nagbiro nga ang iba, alam mo, Brad, sister, ang huling na born again sa akin ay ang aking pitaka. Bakit? Nag-a-attend na pala, born again na pala, pero hindi pa nakapagbibigay sa Panginoon. Ibig sabihin, yun po ang ginagawa ng Kaya sinabi niya pala, no wonder, dito niya sinabi yung, test me. Hindi. At ang sabi niya, try it. Subukan mo. Ang tanong, may mawawala ba sa'yo? Walang mawawala sa'yo. Meron pong mag-asawa sa ating pong church. Yung isa pong ay yung pong women, matagal na po siya nag-a-attend, leader na po siya ng church. But yung kanya pong husband is unbeliever pa po, hindi po siya Kristiyano. Meron po silang pananim. Every time na sila po ay nag-harvest, makikita po natin dahil hindi pa ganoon fully convinced yung kanya pong asawa, minsan pambayad utang o kaya sakto lang ang kanila pong inaani yung asawa niya lalaki. Madalas sinasabi ng asawang babae, bakit hindi natin subukan ng Panginoon? Pinabasa, subukan natin. Dumating sa punto na ito pong lalaking ito dahil nagsawa po siya sa walang nangyayari, saktong pambayad, minsan kulang pa. Oo nga no, bakit hindi natin subukan? For make the long story short, tinanggap niya yung hamon. Sinubukan po nila ang Panginoon. Alam niyo po, nung sinubukan, dati kasi yung mga katabi niya po yung pananim, sa baryo po, may mga tanim po eh. Dati, sinasabi, makikita, yung kanyang tanim, talagang nahihirapan yung ani. Nung sila po'y sumubok, saktong-sakto, nagkaroon po ng bagyo. Dumapa ang kanila pong palayan. Ang sabi niyo, bakit sabi mo ganito? Di nagdududa na eh. Siyempre, hindi pa ganun yung pananampalataya. Ang sabi na kaya hindi. Pagtiwalaan lang natin ng Panginoon. Totoo ang salita ng Diyos. Alam mo, kahit dumapa yung pananim natin, mabebenta pa natin ng mahal. Kikita pa tayo. Alam niyo po, nagtiwala po siya. Sige, magtitiwala sa iyo. O, tingnan natin kung anong mangyari. Ganun po kasi kami po, karamihan sa mga kalalakihan. To see is to believe. Karamihan po, hindi naman lahat. Nagtiwala. At alam niyo po ba, nangyari? Yung pong kahit dumapa na ang kanila pong palayan, nakabenta pa po ng mataas ang kanilang palayan, sumobra pa. At dahil sumobra, binigyan pa po kami ng isang kabang bigas. Alam na alam mo eh. Sila po habang binibigay yun, talagang alos mapalahwa na nagte-testify. Pastor, totoo po pala ang salita ng Diyos. Totoo po pala. Sila mismo na experience po nila. Sino po dito yung nagnanais na maranasan yung pong sobra, hindi sakto, at lalong higit, hindi kulang? Pagtiwalaan po natin ang Panginoon, sundin natin ang kanyang buhay at makapangyarihang salita, subukin po natin siya kung hindi niya bubuksan ang durungawan. Ano pong marami po sa inyong bahay? Pintuan o bintana? Hindi, baka po sa inyo marami po pintuan, kukunti lang ang bintana. Kadalasan po, sabi ko nga, Lord, bakit bintana ang ginamit? Bubuksan ang durungawan. Bakit bintana? Bakit? Sa akin lang po ito, wala po ito sa ano, no? Sabi ko, oo nga, sa aming bahay, marami ang bintana kesa sa pintuan. Ibig sabihin, marami ang pagdadaanan ng pagbubuhos, ng pagpapala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Hallelujah! Kaya kailangan po natin gawin po ito para po sa Panginoon. Ngayon, ano naman po ito pong tinatawag po natin? Ito pong tithing is statement. Tithing is a statement of our priority. God is first in my life, in my finances. Iba, siya yung una. Priority. Tithing is a statement of gratitude. We recognize God's goodness to our lives. Hindi tayo ingrate sa kabutihan ng Diyos. Tithing is a statement of faith that we believe God's promise of an open heaven, blessings, and abundant harvest. Mga magulang ko po't mga kapatid, when you put God first and you give Him your best, the rest will be blessed. Your seed will be blessed and you will have an abundant harvest. When you put God first and you will give the best. Ang Diyos, hindi po tayo pagkukulangin. Kailangan po nating basagin yung mentalidad na mindset na
pagiging kapos, pagiging kulang. Pastor, magbibigay na lang po ako kapag ka sobra-sobra. Kapag ka binless na kami ng Panginoon, doon na kami magbibigay. Kung ngayon pa lang, hindi mo na magawa, hindi mo na maibigay. Lalong kapag ka ikaw, nabenta na ang lupa mo, lalong hindi mo maibibigay. Sad to say, can I say this with love? Bakit? Kung anong meron ka, yun lang naman. Sabi ko po sa inyo kanina, nung ako po'y kabataan, ibibigay ko sa 5 pesos kasi yun yung natatanggap ko eh. But ino-offer ko ito sa Diyos faithfully. Ino-offer ko ito nang may pagtitiwala sa Kanya. Kasi yun po yung akin natanggap eh. Hindi ka hinahanapan ng Diyos kung ano yung wala ka. Hinahanapan ka ng Diyos kung anong meron ka, itanim mo sa Panginoon nang may pananampalataya, sumunod sa Kanya, at makikita mo kung papaano ang gagawin niya sa iyong buhay, sa bawat area at aspeto ng iyong buhay. And number 3 po, sow your good seeds by faith. Your good seeds must be planted in the right way and in the right place. Sow your seed, hindi lang basta-basta seed, but good seed. At hindi lang basta-basta good seed, kundi may pananampalataya. Sow your good seeds by faith. Your good seeds must be planted in the right way and in the right place. The right way to sow your seeds is through faith and obedience to God and His words. The right place to sow your seeds is in the Spirit and in God's kingdom. Ang tamang lugar ng pagtatanim po natin ng binhi na ibinigay ng Panginoon sa atin, na dati wala naman po tayo. Dati wala kang business, binigyan ka ng Panginoon. At hindi lang isa, kundi nakapagbukas ka pa ng mga branches, galing lahat sa Panginoon. At ang tamang lugar sa iyong pagtatanim, itanim mo sa gawain ng Panginoon. Lalo na every time na merong church project, huwag po tayong papahuli. Huwag tayong papahuli sapagkat tandaan po natin, nagmamarka ang Diyos sa bawat sumusunod sa Kanya at buong katapatan na ginagawa ito ng merong pananampalataya. Hindi sila ipapahuli ng Diyos. Patuloy na mararanasan po natin ang blessing ng Panginoon. Kaya naman po, ma-experience po natin, ang Bible po kasi meron pong blessing and curses. Meron pong blessing and curse. At ang ating pong makikita po natin sa Deuteronomy 28, verse 1 to 8, dito po sinabi yung mga inisa-isa, yung mga blessing eh. At ang sabing ganoon, ito yung napaka maganda eh. Wherever you go and whatever you do, you will be blessed. Ang sarap nito. Saan ka man magpunta, ano man ang gawin mo, pagpapalain ka. Ibig sabihin, hindi ikaw yung makikipaghabulan sa pagpapala. Ikaw ang hahabulin ng pagpapala. When you say na ikaw ang nakikipaghabulan, hindi mo alam kung papaano ang buong maghapon yung papaano ka makakaraos sa buhay. Papaano makakapag-aral ang anak mo. Nila bagang nag-struggle ka. Kapag tayo po ay sumunod ng may pananampalataya sa Panginoon, hindi tayo ang umahabol sa pagpapala. Ang pagpapala ang umahabol po sa atin. Ang sabing ganon, wherever you go and whatever you do, you will be blessed. Kaya ikaw ay napagpapala, pati yung mga nakapaligid sa iyo nabibless. Napansin ko po, kung saang lugar ka, pati yung lugar na yon napapagpala through you. Hindi dahil ikaw ay kundi dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, dahil ikaw ay faithfully sumusunod sa Kanya at meron pananampalataya, kaya nabibless. Pero there's a warning. Sa verse 15, ang sabing ganon, but if you refuse to listen to the Lord your God, and do not obey all the commands and decrees I am giving you today, all these curses will come and overwhelm you. Totoo po, sa Bible po, may tinatawag na may under curse. Kaya pala no wonder, kahit pares na nagtatrabaho, pero hindi pa rin makaangat-angat sa buhay. Baon pa rin sa pagkakautang. Bakit? May under curse. Nasa ilalim ng sumpa. Kaya dapat ma-break muna
yung sumpa na yon. At ang sumpa na yon mabebreak lamang sa pamagitan ng ating Panginoong Yesus kapag siya'y ating tinanggap sa ating buhay bilang Diyos sariling tagapagligtas, ipinagtiwala natin sa Kanyang ating buhay, ang lahat ng area ng ating buhay, sumunod tayo sa Kanya, nanampalataya po tayo sa Kanya, wawasakin niya anumang sumpa ng kahirapan, sumpa ng pagkakaalipin ng kaaway sa ating buhay. Ito pong sabi ng Deuteronomy chapter 28. Mga magulang ko po't mga kapatid, maging kayo po na kasama po namin via Facebook Live. Tandaan po natin, ang buhay po ay simple at hindi komplikado kapag ang buhay ay ipinagtiwala sa Diyos. Huwag kang mananahan sa sarili mo. Pagtiwalaan mong Diyos. Kahit yung mahirap na bagay. Kaya nga, faith eh. Diba? Faith eh. Kahit feeling mo para bagang kulang, kung habang kulang, doon ka nga mas lalong, doon po masarap magtanim sa panahon na ikaw ay nangangailangan. Di po ba yung Macedonian church? Hindi naman sila mayaman eh. Pero bakit sila puso na nagbibigay? Kahit mapikita mo, maaring sakto lang sila. Sapat pa, pero dahil sa kanilang obedience, pananampalataya, binless sila ng Panginoon. Binless sila ng Panginoon. Kaya naroon po yung harvest. Mga magulang ko po mga kapatid, nung kami po ay bago-bago po sa Diyan, Mexico, nagkaroon po ng tinatawag po ng launching din po ng Seed Faith. Dahil po ang church po noon hindi pa ganoon, nangangailangan po talaga ng komportable at the same time po ng presentable na place. Nag-usap po kami ni Ruth, ng aking po may bahay, nakunbik po kami. Yung pong aming service na motor, na inuhulugan po namin, katatapos lang po mahulog, nakonvict po kami na i-donate po yon. Binenta po namin at yung pinagbilhan 100% ibinigay po namin sa proyekto. At nakita po namin kung papaano ang Diyos nagbukas ng talagang hindi lang pintuan, kundi dorongawan ng langit. Ang dating sabi ko lang, Lord, susunod po ako sa iyo, magpapagamit ako sa iyo, magpapastor ako sa iyo. Hindi ko po alam kung ano magiging buhay ko. Hindi ko alam kung ano magiging buhay ng aming pamilya. Ba't ang pakiusap po, Lord, huwag niyo po kaming pabayaan. Pinatunayan niyo ng Panginoon. Lalo na nung sumunod po kami, hindi kami nagdalawang isip na ibinigay po namin yung pong pinagbentahan ng aming motor. At dahil po doon, dati po kami nangungupahan. Yung pong aming bahay sa Palermo, nabayaran na po namin. At meron po kaming bagong bahay po ngayon na tiniran lang po namin noong October. Saktong-sakto, Arise and Build ang team nun. Yung dating bahay po namin, 60 square meter. Yung land area, mga 45. Ang liit lang po yun. 60 square meter. Kaya kapag kami po'y binabalikan po namin yon, napapaluha po kami. Dahil iba po talaga magpala ang Panginoon. Ngayon po, binigyan po kami ng 195 square meter. 3 kwarto po. At meron pong bathtub. Kasi yung prayer ko, naano ko po yun, na-experience ko po yun talagang nung kami Pastors Congress. Sabi ko, Lord, kapag may panahon na nais po na ma-relax, hindi naman po masama, Panginoon, di po ba na magkaroon ng bathtub? Pangarap ko po yon, maliit na pangarap, pero ibinigay ng Panginoon. Nagsimula po yon sa pakakbang ng pananampalataya. Pagtitiwala sa Diyos, hindi namin alam kung anong mangyayari, subalit pinagtiwalaan namin ang Diyos. Ngayong umagang ito, kayang-kaya po ba? At nagdi-desire po ba tayo ng pagtiwalaan ng Panginoon? Kung anong meron po tayo? Kayang-kaya mo bang ibigay? Willing ka ba humakbang sa pananampalataya? Pakiusap ko lamang po, huwag po nating lilimitahan ang Panginoon. Dahil ang Diyos, kapag siya po'y nagpala, siksik, liglig, at umaapaw na pagpapala. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Praise God. At I believe sa oras pong ito, as a recap, para po ma-experience po natin, ito pong seed of faith, makikita po natin, we need to sow your seeds. The potential of a seed will not be released unless it is planted and utilized. Itanim mo.
huwag kang matakot. Kasi yung itatanim mo, hindi naman lalo na hindi pansarili eh. Para sa karangalan ng Panginoon ito eh. At hindi ayan ng Panginoon na mapahiya ang Diyos. Especially sa ating buhay. Kaya nga tiyak na tayo po ay mapapagpala. At hindi lang po tayo magtatanim, sow good seeds. Sow good seeds, not just any other kind of seeds. Yung binhi po natin, yung pinakamainam. Yung una at pinakamainam, hindi deserve ng Diyos ang tip. Ibigay po natin ang tithe. Tip, T-I-P. Tithe, T-I-T-H-E. Ibigay po natin ang pinakamainam sa Panginoon. Ito ang pinakamainam na binhi. And lastly, sow your seeds by faith. Your good seeds must be planted in the right way and in the right place. Sampalatayanan po natin ang Panginoon na sa ating itatanim, especially on our church project, Cornerstone. Sampalatayanan natin ang Panginoon. Ang Diyos, hindi niya po tayo pababayaan. At mag-expect po tayo, umasa po tayo, naaani po tayo ng higit pa sa ating inaasahan. To God be the glory. Palakpakan po natin ang Panginoon sa napakagandang teaching message for this day. This message is being taught sa mga churches po natin ngayon to refresh God's people on this very powerful Bible principle na kung gusto mong umani, tingnan mo ang binhi mo. Yung ibang kasi gusto nilang basa-basa umani, di naman nagtatanim. Yung iba, nagtatanim nga, mali naman ang itinatanim. Kaya kala nila ay makakaiwas sila. Kung tanim ka ng tanim ng masamang binhi, huwag mong asahan, aani ka ng mabuting ani. Nagtanim ka ng corn, hindi ka aani ng kalabasa. Di ba? So, what you sow, you will reap. So, what you want to harvest must first be planted. Bago lang ako mag-release ng blessing, paumanhin po, hindi na ako nakahabol. And we thank God for the life of Pastor Ali, who took my place to minister sa ating second service. Yung first service ko kasi, nandoon ako sa Bunlo. I was requested by our beloved Bishop, Brother Eddie, to minister sa ating pong prayer garden dahil nga launching ng ating pong wonderful project na JIL Cornerstone Balintawak. Purihin ang Panginoon. Nakita nyo naman yung picture kanina. I hope we were all amazed. Ako pag pinapanood ko yun ay nag-i-envision na ako. Pwede yung sa loob, yung loob, isang araw uupo ako sa mga upuan na yan. Isa sa upuan na yan gusto kong upuan. Purihin ang Panginoon. Pag sa 5,000 seat capacity, nagkaroon ho ng isa pang napakahalagang programa. So, ang plano ko sana, pagkatapos ko sa Bunlo, tatakbo ako para mag-minister ng ating second service. But there was another part of the program there na napakahalaga rin, kaya pinakiusapan po natin ang ating mabuting pastor ng JIL Mexico to also take over the second service, not just the first service. Ngayon, ganito po mga kapatid. Kasi for me, I just sense in my heart that really, this 2024 will be different. Magagawa ng Diyos basagin ang sumpa ng kahirapan. Hindi kalooban ng Diyos na forever kang nabubuhay na baon sa utang. Napakarami na nating mga patotoon na winasak ng Diyos ang sumpa sa mundo. For some reason, hindi nila alam ito, kaya ang tawag nila mala suerte. Mala suerte. So that is the world's way. That's not in the vocabulary of the true believers of Jesus. Yung mga Hindu, meron silang karma. Good karma daw pag magandang energy. Bad karma kapag bad energy na nag-a-attract ng mga ginagawa mo. We don't believe those things. Wala yan sa Biblia. Ang termino ng Biblia ay
blessing or curse. Pagpapala o sumpa, walang makakaiwas doon. Hindi alam ng ibang tawang nag-ooperate sa kanila, masipag naman, nag-abroad naman lagi. Bakit magbaon pa rin sa utang? May aanihin na promotion, nakukuha ng iba. Butas ang kaniyang ang spiritual atmosphere niya. Something must happen first. Yung iba masipag naman, pero may sumpa sa buhay. The Lord Jesus Christ, tandaan natin, He came to break the curses in our lives and to allow us to experience His blessing. Proof? May scripture dyan, Galatians 3:13. Gusto kong tingnan nyo sandali. Can we flash it, please? Galatians 3:13. Kailan maintindihan natin mga prinsipyong ito? Para wag kang mag-operate dun sa bahala na, ala tiyamba, kaya wardi-wardi ang buhay. Hindi. Ang taong ito, hindi ko to sasayangin. Mararanasan ko lahat ng hinanda ng Diyos para sa akin, para sa aming pamilya, para sa Kanyang kapurihan. Purihin ang Panginoon. Amen. Galatians 3:13, is it there? 3:13. But Christ has rescued us from the curse pronounced by the law. When He was hung on the cross, He took upon Himself the curse for our wrongdoing. For it is written in the scriptures, cursed is everyone who is hung on the tree. Ituloy, verse 14. Through Christ Jesus, God has, so napansin nyo, may curse, may blessing. God has blessed the Gentiles. Non-Jews are called Gentil or Gentile. So if you're not a Jew, you're a Gentile. So Filipinos are part of the Gentile race. Pero dahil sa Lord Jesus daw, pinagpapala din ng Diyos kahit na hindi ka Hudyo with the same blessing He promised to Abraham. Because of Jesus Christ, yung pronounced blessing ng Panginoon kay Abraham, which is the patriarch of the Hebrew Jewish race, matatanggap mo rin. Ha? The promise, so that we who are believers might receive the promised Holy Spirit through faith. Alam nyo yung nadatna ng JIL noon, dito, napaka-ordinaryo ng mga kapatiran. Makikita mo dyan, mga ordinaryong sasakyan, tricycle, ganyan. And nothing wrong about that because yun ang provision sa kanila. But because of the Word of God, the most important seeds are the seeds of the Word of God. Natanim sa isip, natanim sa puso, and then itinatanim ang most important seeds na ito in their circumstances by declaring it, by praying through it, and then by applying it. That is how you sow this most powerful seed, the Word of God. Alam niyo, unti-unti, nagbagong istorya ng buhay nila. Tanungin niyo yung mga dating walang-wala, ngayon, sa habag ng Diyos, higit pa sa sapat. From scarcity and poverty to prosperity and generosity. Nagbago ang istorya ng buhay. Hindi yun ala-tsamba. Pangako ng Diyos yun. At ang pangako ito ng Diyos, hindi lang para sa mangilan-ngilan. It's offered by God to those who will trust Him. So this year, ang isang challenge sa ito. Magiging wardi-wardi ba uli ako? Ala-tsamba, kahit hindi ako responsable, kahit nang mangyari. Sana, swertihin na lang ako. Yun ang mentalidad ng mundo. Ala-tsamba. Ay, sana ako'y magkaroon ng good karma. Ganun ba ang paraan mo? Or will you say, Lord, pagod na ako, sawa na ako sa pagiging talunan. Sawa na ako sa pagiging baon sa utang. Sasampalatayanan kita para sa buhay ko at sa pamilya ko sa taong 2024 and even beyond. To God be the glory. Amen. Yung iba'y ganito, pag may nangyayaring masama sa buhay nila, ay may pagsubok, may pagsubok. Teka muna, humimpil ka kasi hindi lahat ng masamang nangyayari sa buhay natin ay pagsubok. Hindi kaya yung nararanasan mo ngayon ay konsekwensya ng mga maling tanim mo nung nakaraan. Because nobody can mock the justice system of God. What we sow, we will reap.
Could it be that what you're experiencing now ay produkto ng tanim mo before at ngayon inaani mo lang? So the thing that you need to do is check your seeds and then change your seeds. Mag-iiba ako ng itatanim sa 2024. At pagkatapos, mauubos din yung bunga nung dating tanim mo. Magpapalit ng panahon, aani ka, mabuting ani na. Purihin ang Panginoon. So that's how you need to interpret life. Hindi yung, ano ba namang ito mga kamalasan sa tapos na doon ng Krisyano. Ha? Now, what about pastor? Alam ko mabubuti yung binhi ko. Pero bakit nangyayari sa akin ito? Yun. Pagsubok yun. Ang solusyon, you pass that test. Trial yun eh. Just like Job, matuwid si Job, walang masamang tanim, pero pinahintulot ng Panginoon, dumaan siya ng pagsubok to purify his faith, to shame the devil, and to honor God, and to prepare him for, are you ready? Double portion. Yun ang nangyari kay Job. Yung tinatawag na a double for every trouble. So if you've got good seeds but something bad is happening to you, you feel you don't deserve it, that's a Job-like experience. God is preparing you for a double portion. But then, para i-prepare ka, para huwag kang yayabang, pinadadaan ka ng Diyos sa pagsubok. So here's how it will go. Pass the faith test. Ipasa mo ang pagsubok ng pananampalataya at ipasa mo rin ang pagsubok ng katapatan. So faith and faithfulness, do it, sow it, at makikita mo, kundi man biglaan, unti-unti magbabago ang istorya ng buhay mo. Many years back, I praise God, the Lord really enabled us. We are totally debt-free. Sa mga nagpapasimula, okay lang yun eh. Bibili ka ng bahay, mag-loan ka, bibili ka ng lupa, mag-loan. That's okay. So, ganun din kami. Pero we practice this principle. Dumating yung panahon, we're literally debt-free. Sa mga business people, hindi naman ibig sabihin sumpa yun pag nangutang. That's part of business. Basta check your liquidity. Hindi yung alam mong hindi mo kaya, utang ka pa ng utang. Maling management naman yun ng yung finances. But we thank God for those opportunities. Alam ko nakaka-relate ang marami dun sa testimony ni Pastor Ali. It's small steps of faith. Titignan muna ng Diyos. Aba, tignan ko nga kung ito'y pwede kong pagkatiwalaan. When you step on the Word of God, you put God first because nabanggit kanina yung tithing. Our church is practicing it. Tithing is actually not about a money issue. Wala kang pwedeng nakawin sa Diyos. Pag-aari niya lahat eh. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Psalm 24 verse 1. So how can you rob God of things that He already owns? But listen, we can rob God of the honor that is due to Him. Yun ang ninanakaw ng iba sa Diyos. Yung karangalan na dapat ibigay sa Kanya. Tithing, the first 10th or the 10% of our income is a principle of putting God first. Diyos, una ka sa buhay ko, una ka sa pananalapi ko. Hindi yung pagkakumita ka, ang una mong iniisip, yung gadget na bibilhin, yung damit na bibilhin. Ang ino-honor natin at pinararangalan na una, ang sarili natin. O kaya barkada natin, ang galante mo sa barkada mo. Hindi, baguhin mo yon. Pag nagka-blessing ka, unahin mong isipin ng Diyos. Salamat sa pagpapalang ito, igagalang kita. Others are using the envelope system. Ihihiwalay mo na agad ang para sa Diyos, you consecrate it, and when God is seeing it, faithfully doing it, I started tithing nung ako po ay high school. So, maliit na maliit. Kasi it's not the amount. It's the faithfulness. It's the heart in doing the principle. I kept honoring God. I kept honoring God. The Lord broke the curse in our finances. Purihin ang Panginoon. So you don't have to start ng malaki. Kung nasang ka ngayon, doon ka magsimula. Sabi ng iba, magpa-practice ko na lang yan pag marami na. I don't believe that. Why? Because kung hindi mo ipapractice ngayon yon, ang tawag doon scarcity mindset. Kulang nga eh. Scarcity mindset yon, poverty mindset yon. Babaguhin mo dapat siya ng blessing mindset and generosity mindset.
The Macedonian church mentioned by Pastor Ali gave out of need. The widow who gave 2 mites gave out of need. So generosity is not a money problem, it's a mindset problem. It's a mindset problem. So therefore, why do I say that hindi totoo yung, pag malaki na lang, pag okay na ako, doon ko ipapracticean. Hindi po totoo yun. Because the who comes before the do and the what. What do I mean? Kung ganun ka ngayon, hindi ka generous, and when God blesses you, for instance, binigyan ka ng tsansa na marami, you will just be more of who you are right now. Hindi ka magbabago dun. So, begin to change right now, not later. The who comes before the what and the do. If you're dishonest now, that's your who. Okay? That will show up in other roles of your life. So if you're a father, you'll be dishonest as a father. You will cheat your spouse. You will be dishonest in your work. It will show up in your other roles. The who comes before the what and the do. Kasi, itong gagawin ko this year, itong goals. Tama yun. But don't just have do goals and what goals. You need to have be goals. Who comes before the what and the do. If you're honest, okay, then it will show up in your other roles in life. You'll be honest to your spouse. You'll be honest in your work. You'll be honest in your finances. The who comes before the what and the do. So, what do I mean? Start not later. Start with where you are, magbabagong istorya ng buhay mo. Purihin ang Diyos. Tatayo tayo sa presensya ng Panginoon. So many wonderful principles in God's Word. And i-apply po natin. So, pakibalik yung summary kanina. 3, no? Simple ng points, pero wow. Tama. May potential ang seed. I'll not underestimate the power of the seed. Then I will operate in faith. Glory be to God. So, what are these 3 practices? Sow your seeds. The potential of a seed will not be released unless it is planted and utilized. So now you receive the Word of God in your mind and in your heart, and binigyan ka ng Lord ng revelation. Ang bola ay nasa atin ngayon. Plant that seed by declaring it, by applying it. You've got to sow your seed so that the potential will be released. The second, sow good seeds, not just any other kinds of seeds. And then sow your seeds by faith. Your good seeds must be planted in the right way and in the right place. Because the context of Galatians is, Paul is addressing an issue po doon. The Galatians started in the spirit and then they're ending up in the flesh. So, huwag kayong magtanim sa laman, sabi ni Paul. Magtanim kayo sa spirito. Kasi if you sow in the flesh, you will reap decay and death. But if you will sow in the spirit, you will reap everlasting life. Every time nagigising ka ng umaga, you have a choice. Will I follow flesh or will I follow faith? And every time you follow the flesh, something bad happens. When you follow faith, pagsunod sa Diyos, something good happens. It always is. Galatians chapter 9 verse 19 to 20, these are the works of the flesh, kalaswaan, adultery, paninirampuri, all works of the flesh. If you keep sowing into that, Apostle Paul said, you will not inherit the kingdom of God. But if you sow in the Spirit, verse 22 to 23, love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faithfulness, temperance, of which there is no law. Aanihin mo ng aanihin yon. So, it's a movement from sowing in the flesh to sowing in the Spirit. Tapos na si mala suerte. Tapos na si karma-karma. Welcome the blessings of God. Hallelujah! Purihin ang Diyos! So, balikan po natin ang teaching na ito, internalize it. So sa halip na nabubuhay ka sa pagbubuisit, pagrereklamo, pagkainggit, hindi mo kailangang makipaghabulan sa mundo. Kailangan mo lang sampalatayanan at sundin ang Panginoon.
at makikita mo, ang kakumpetensya mo hindi kapwa-tao. Ang kakumpetensya mo, ang sarili mo. So when you begin to apply these principles without doubt, katulad ni Sister Jesusa, I hope na ipalabas kanina, yung AVP, Sister Jesusa, nakakatuwa ang patuto ng kapatid. Maraming Sister Jesusa na actually ang nagpatuto ng ganyan. Tapat ang Diyos. Tapat ang Diyos. Hallelujah. So with the challenge that we have actually, itong pagsisimula ng taon, the Seed Faith 2024, I hope and I pray that it was already properly explained kanina, no need to repeat it. So two main component, priority ay ang cornerstone, and then a little bit for the local Seed Faith. So ito pong mga Legacy Partners Program, we are asking the congregation, bring it with you, they are for free. This is not mandatory, but it's highly encouraged. So the ball is in your hands. So if you cannot do the 1 million level, pwede ba yun, etc. May mga kapatid na po, purihin ang Diyos because they've already, number one, they've tested this, they practiced this for quite some time. Plus the fact that they have somehow that kind of capacity with sacrifice. Ay, hindi ko kaya yon. So merong mga next level, may mga next level. Ang pinakadulo, yung pinakamaliit. So, if it's sacrifice for you, at tingin mo maliit yun sa iba, pero sa iyo sakripisyo na, it's big. If it's big to you, it's big to God. So, sa ating pong challenge for the GEL Cornerstone na naipaliwanag naman kanina, no? Yung iba actually ready na kasi nagtatanong sila lagi. We've been doing this every year. If you're new to our church family, that's okay. Just pray. So bring these forms with you mamaya and then pray. But others are ready, we will welcome that. Meron pong kwento sa Biblia na madalas ikwento eh. The story of the poor widow in Mark chapter 12 verse 43 to 44, Luke 21 verse 1 to 4. Nakakaantig ng puso po ito. Ali kayo dito mga alagad, sabi ng Panginoon sa mga disciples. Nanonood pa lang Lord Jesus dun sa mga naguhulog ng offering, dun sa temple. May receptacle dun eh. Sabi ng Panginoon, alam nyo kanya, sa lahat ng nagkaloob dito, ang pinakamalaking na ipagkaloob ay yung babaeng balo na nagbigay ng 2 kusing. That is the lowest denomination during that time, the 2 mites. Pero sabi ng Lord Jesus, among them all, ang pinakamalaki ang ibinigay, yung babaeng balo. Nakakapagtaka yun sa ating ordinaryong mata. Anya, because others gave out of surplus. So, hindi sila nasaktan. Sobra lang nila yun. Pero, itong babaeng ito, she gave out of her need. Others gave out of surplus. This lady gave with sacrifice out of her need. Kaya ibang-iba ang timbangan ng langit. Ang mga quick lessons po doon na ito. This will guide us. Number 1, God looks at the heart, not the amount. Can we say an amen? Ang tinitingnan ng Diyos ang puso, hindi yung pera, hindi yung amount. But then the second lesson is, it's not about giving the least we can give. Hindi naman ito paliitan ng ibibigay na usapin, but giving sacrificially despite our need at whatever level we are in right now. Na yung pagkakaloob ay may sakripisyo. Yun ang usapan dito. The third is, giving in faith and in worship to God pleases the Lord. Alam niyo sa mga bigayan minsan, ang madalas makakuha ng atensyon ng tao, yung mga pinakamalalaki na ibibigay eh. Pero sa Diyos pala'y hindi. Okay? Ang usapin dito, because this lady caught the attention of Jesus. Ang bigger challenge po dito na nakakatunaw ng puso'y ito, ang aking bang kaloob, makukuha ba ang atensyon ng tao? Or will I get the attention of heaven?
Because that should be our goal. Mas malaki ang naibigay ko sa inyo, mas bida ko. Wala yun sa Diyos. Kahit pa milyones ang ibibigay ng tao, baliwala yun. The earth is the Lord's nga eh. So hindi ka pwedeng magmalaki. Dapat, ang goal natin, if you're in that capacity, hindi para magmalaki at maliitin yung kokonti ang may bibigay. That should not be your heart. Kundi, ang prayer natin, my goal is not to get people's attention. My goal is to get heaven's attention. Yung maliit naman na minsan, yung babaeng balo, palagay ko, hiyang-hiya. Okay? On the negative side, kung hindi mo kayang magbigay ng ganoon kalaki, huwag mo namang hadlangan at hatulan yung kayang magbigay ng ganoon kung hindi mo kayang ibigay yung kapareho nila. Whatever is in you, may sakripisyo, give it to God, not to get people's attention, but to get heaven's attention, you will be blessed. Purihin ang Panginoon. Amen. That's the lesson there. And I would like to announce that we already have brethren actually who stepped in faith. Na-share mo kanina, Pastor Ali, yung breakdown possibility. Imagine if we have 1,200 who will pledge 1 million each, that would be 1.2 million. Ito pong gusaling ito sa side natin, is a sample of the miracle of God, worth 20 million. Panahon ng pandemya, nung naitayo po yan eh. Alam nyo, sa habag ng Diyos, the Lord provided through the Legacy Partners Program. Walang utang po ang gusaling ito. Naitayo panahon ng pandemya, patunay ng himala at habag ng Diyos. And nobody gets glory but God. Ang faith po natin, maitatayo ang cornerstone, walang utang. Isang patotoo, ganitong magmahal ang mga JIL people na kinahabagan ng Panginoon, iniligtas at ginawa ng Diyos na silungan ng ministeryong ito upang tayo mapagpala at ang ating pamilya, that will serve as a testimony. Buhay ang Diyos ng JIL Church. Purihin ang Panginoon. Well, come on, if that is a clap of praise to Jesus. Gustong-gusto ko yung istorya ng ating Pastor Joey eh. Nung nagpapatayo po sila ng church sa Hagunoy, naibigay ang hamon. Aba, isang umaga daw may babaeng lumapit o pumunta sa kanilang bahay, medyo marumi. At, Nay, paano ho kayo? Sabi niya, Pastor, kanya, pwede ho bang ihandog ko sa Diyos itong aking kambing? Meron ho akong 2 kambing eh. Yung isa, ibibigay ko sa Panginoon. Alam niyo, naawa si Pastor Joey, naku nanay, naunawaan ng Diyos yan. Hindi ho, mas kailangan niyo yan. Pastor, hindi ko ito binibigay sa inyo. Kay Lord ko binibigay ito. Tapos sagot ng matanda, hindi ba siya tumatanggap ng kambing? Alam nyo, the Lord moves so powerfully. Itinali yung kambing dun sa bahay nila. So it was converted into cash. It became part of the project. Pastor Joey told that story and it moved the hearts of the JIL people. Ngayon po, ang ganda ng church natin sa JIL Hagunoy, Bulacan. Purihin ang Panginoon. These and many other stories keep repeating themselves. We started with nothing in this place. It's God who provided it. And when we act in faith, God is so pleased. But you see, gusto kong mag-emphasize ng ganito. The most powerful seeds are the words of God, but the greatest seed is the Son of God. The greatest seed is the Son of God. God Himself modeled this principle that He ordained. Siya mismo nagbigay ng seed, walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Look at this, Hebrews 2:10. God, for whom and through whom everything was made, chose to bring many children into glory. And it was only right that He should make Jesus, through His suffering, a perfect leader fit to bring them into their salvation. God Himself modeled the principle of sowing and reaping. Hindi niya ipinagkait ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. And now God is reaping many children. Now people can become children of God as well. Gusto kong i-anunsyo, ang Diyos po hindi maramot. Let's be generous just like our God. Romans 8:32, our last verse.
Siya na hindi pinagkait ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Let's show it. It's in the PowerPoint. Hindi niya pinagkait ang Lord Jesus. Romans 8:32. Okay? Won't He also give us everything else? Yamang ang Diyos, hindi niya pinagkait ang greatest seed, the Son of God. Hindi din niya ipagkakait na ipagkalob sa atin ang lahat ng kailangan natin sa buhay. Purihin ang Panginoon. Change your mindset from scarcity and poverty mindset into a blessing mindset, into a generosity mindset. Pastor, where will I start? You start by offering yourself to God. Sawa na ako sa mga maling binhi na naitanim ko nung nakaraan. Gusto kong umani ng mabuting ani sa aking buhay. Bow your heads, please. Thank you, Lord Jesus. That song is a wonderful song. Let's sing it. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Buong lakas, bawat binti ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang iaalay. Ngayon at kailanman, hanggang sa walang hanggan, papuri ko pagmamahal ay sa'yo lamang. Would you follow this simple prayer for those who are saying, I want to start this year right. May mga bagay akong isusuko sa Panginoon that I don't want in my life. Isuko mo ang iyong buhay. Isuko mo ang iyong takot. Isuko mo ang mga kahinaang hindi mo kayang mapaglabanan. You will reap God's strength. You will reap God's favor. He will be with you this year and beyond. Would you follow this simple prayer sa mga nagsasabing, I want Christ in my life. I want God's blessings, not the curses. I want to honor God with my life. Sumunod nawa ang lahat sa prayer. Sabihin natin, Lord Jesus Christ, maraming salamat po. Natanggap ko ang mga binhi ng iyong salita. Maraming salamat kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Hindi mo siya pinagkait upang kami iligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Dahil sa iyong masaganang habag at awa, di man ako karapat-dapat. Siya sa atin mong aking puso. Anumang kasalanan, anumang mga gawa ng laman na napapahintulutan ko pa po sa aking buhay, mga maling binhi na aking naitatanim, patawad, Panginoon. I want to change my seeds, Lord. Help me to sow good seeds. Maranasan ko, Diyos, ang mga inihanda po ninyo na mga dakilang bagay sa taong ito. I will apply the biblical principle of seed faith. In the name of Jesus, I declare Jesus is my Lord. Jesus is my God. I trust you, Lord Jesus, and I praise you for your promises. Salamat po sa kaligtasan, sa buhay na walang hanggan, sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Let me just be the one to pray. Dear Heavenly Father, thank you so much for what you've done this morning. Your people received the most powerful seeds in the entire universe, the seed of your word. Hallelujah. It will germinate in the hearts and in the minds of your people. Even today, you're breaking curses, Lord. You're breaking the curse of sickness and disease. You're breaking the curse of negativity. You are changing the atmosphere sa iyong mga anak. You will change the story of the life of your people from poverty and scarcity to prosperity and generosity. Sa lugar na laging kapos at kulang, sa lugar na umaapaw at higit pa sa sapat. Isang lugar na bukas ang kalangitan. O sa pangalan ni Jesus,
whatever challenges ang kinakaharap ng iyong mga anak, they will overcome. Hallelujah. Salamat po ng marami aming Diyos. Receive your blessing, people of God. Receive God's answer to your petitions. Receive the assurance that God will work in your life in a mighty way. Maging kayo po na nasa overflow spaces at maging nasa mga live stream. Receive what God is doing, not just today, even for the entire year and beyond. Salamat, salamat po aming Diyos. Inaangkin namin ito sa pangalan ni Jesus. If you believe that to be so, give Him praise. Hallelujah. Alright. Gagawin po natin, at least may initial na tayo. For others, you will bring it, but there are those who are already ready kasi matagal na nilang pinag-pray. Kami ni Sister Lilian, it's always our heart na laging manguna kasi nasubok namin ng Panginoon po dyan, napakatapat. So, in those materials na ibinigay po, yung ating GL Cornerstone, may mga commitment forms, may personal copy, may church copy, and then may seed faith for our local projects at saka sa ating Mission Compassion Fund. Now, priority po natin ang ating cornerstone. Pastor, kung mag-focus ako sa cornerstone, okay na po ba yun? That's already a seed. Yes. But for those who are doing an extra mile, because we're also having some fund build up on some local project, they can do that. So may mga ready ng ganon. Yung mga ready lang, we are welcoming that move and step of faith today. Pero best, huwag kang magmadali. Ipag-pray mo muna. Ipag-pray mo with your spouse. Kailangan in unity kayo. So, kasi kami ni Sister Lilian, ganun po eh. So what we're going to do, wag muna natin excited talaga yung mga kapatid natin. Purihin ng Diyos. So I'm ready. I know many are ready. While we sing this chorus again, we will do it in faith, in the spirit of attitude. We want not to get people's attention. We want heaven's attention. Amen? Ang buhay ko'y sa'yo lamang. For those who are ready only. Bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Praise the Lord. At kailanman hanggang sa walang hanggan, papuri ko't pagmamahal sa'yo lamang, sa'yo lamang. For the last time, ang buhay ko'y sa'yo lamang. Buong lakas, bawat pintig ng puso ko. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Kung kayo po ay nasa overflow room, there is also a box there sa inyong place. Papuri ko't pagmamahal. Hallelujah. We will pray because what we're doing is really very sacred. Nais po nating ma-activate ang pangako ng ating Panginoon. Everybody pray with me for a while. Lord God, in any generation, you're opening up opportunities for those whom you have called to honor you in deeper, sincere, and more than the usual ways. Inaalala mo po, O Diyos, at kinalulugdan ang mga hakbang ng pananampalataya, pagpapalugod sa iyo, pagkilala po sa iyong kabutihan. You're pleased when we come before you with humility and trust. You are pleased in offerings na ginagawa po sa diwa ng pagpapasalamat, pagkilala po sa iyong kabutihan, may pananampalataya, may karampatang sakripisyo, at buong pusong pagsamba po sa inyo. For you are our gracious God. You are our faithful God. You are worthy, O Lord. Marami pong salamat at yung pinag-iisa ang aming mga puso
bilang kabahagi ng JL Church Worldwide Ministry, born from your heart, sa proyektong ito ng pagtatayo ng isang malaking gusaling panambahan, ang JIL Cornerstone, para po sa iyong kaluwalhatian. May our step of faith as a church family for the JIL Cornerstone Building Project get not man's attention, but heaven's attention. Our Lord's attention, our Lord who loved us, saved us, and who is using this precious ministry, the JIL Church, na maging napakalaking pagpapala po at spiritual na silungan sa aming lahat, sa aming mga pamilya, at iyo pong kinakasangkapan mightily upang marami ang makakilala sa iyo, makarinig ng mensahe ng mabuting balita ng pag-asa at pagliligtas ng aming Panginoong Hesukristo sa buong mundo. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito, sa pamamagitan nga po, O Diyos, ng banal na proyektong ito na maipadama namin sa iyo ang aming taus-pusong pag-ibig at pagdakila. Sa pamamagitan ng aming sama-samang sacrificial efforts, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Maraming salamat po, at ang bagay na ito ng pagbibigay kaluguran sa iyo sa magitan po ng pagtatayo ng JIL Cornerstone sa Balintawak ay inilagay po ninyo sa puso ng inyong lingkod, ang aming Bishop Brother Eddie, at yung ipinagtitiwala sa buong JIL Church Worldwide Family. Ito pong 45 years of the JIL Church, sinamahan mo po kami, pinagpala mo nga po kami, iningatan mo kami, Panginoon. So we praise you, we honor you through this glorious project, O God, na maitayo sa mahimala at makapangyarihang paraan ang JIL Cornerstone Balintawak. Sa inyo nga po, Diyos, ang lahat ng parangal, lahat ng papuri. We already declare by faith, JIL Cornerstone will truly be a building that will testify, buhay ang Diyos ng JIL Church. Hallelujah! We give you the praise. We give you the praise. Bless likewise all of the prayer petitions in the prayer request box. And we give you the honor, Lord, for what you've done today. Everybody lift up ito pong ating card. May binigay na card po. We are doing this almost every year. We will declare this as part of our pastoral benediction. I hope that this is flashed. Okay, yung kabila, yung... all right, everybody will say this with faith. Faith declarations are also powerful seeds. Powerful ang binhi ng declaration. Okay, itas po nating lahat. Prophetic. I usually say, ilagay natin ito sa wallet. At kung walang laman yung wallet, bunutin mo to. Mukhang ATM. Suksok sa ATM sa langit. It's as though we're making a covenant with God. Everybody say together, 1, 2, 3. My God is a God of purpose and breakthrough. By faith and because of God's grace and His glorious power, I claim that this year 2024, the marvelous purposes, promises, and works ordained by my God for the various aspects of my life, for all my loved ones, for my church family, in my nation, in our generation, and all that the Lord has in store for me will come to pass as I continue to be loyal and faithful to Him, abide in His presence, and stand on His purposes. Our declaration, 2024 is a year of unusual revival, divine increase, miraculous favors, and supernatural breakthroughs. How many of you believe that? Hallelujah! Lift up your hands for the final pastoral benediction. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you, be gracious to you, and truly bless you with such divine increase. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all now and forever. And all will say, Amen and Amen. God bless you.